po'y tuloy-tuloy na mga kapatid. At dadako na po tayo po sa atin pong pag-aaralan. At ang atin pong tatalakayin sa araw pong ito, no? At patuloy po na ating lilinawin para mas maunawaan po natin yung bansag po sa atin ng maraming mga tao. Kung minsan naman, ay ito'y namin misinterpret ng iba na akala nila ito po ay isang relihiyon o sekta. Kaya yung iba ay ayoko dyan sa inyo. Tama na ako dito. Atin pong lilinawin kung ano po yung ibig sabihin po nito talaga sa turo po mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, yung pong pinamagatan natin na born again. Ayan, Kasi yung iba po, ayaw nilang ma-born again. Tama na daw sila doon sa kanilang reliyon. Pero alam niyo po, ang Panginoong Yesus, ang gusto niya, yung lahat ng tao ma-born again. Pero yung tao, ayaw nila. Pero ang Panginoong Yesus, ang gusto niya, ma-born again ka. Ma-born again tayo. Bakit po? Ito nga po, pag-aaralan po natin Sabi diyan, born again. Ito po ang palasak na tawag sa atin ng karamihan. Ang bansag na ito ay lapat, bagamat Kristiyano, lagad ng Panginoong Yesus, ang sa mga katulad natin sa Biblia. Ang born again ay larawan o karanasan na kung ano ang nangyari sa atin nung tayo ay sumampalataya at makakilala sa Panginoong Yesus. Hindi po yan relihiyon. Yung born again. Hindi yan grupo ng relihiyon. Yan po ay karanasan. Dapat ma-experience mo talaga siya. Dapat maranasan talaga ng mga tao po na siya ay ma-born again. Bakit kailangan po, Pastor? Kasi nga po, ipinapaliwanag ng ating Panginoong Yesus yan. Mamaya sabi dyan, kahit na ano pa ang ibansag, ang sino mang maliligtas at magbabalik loob na totoo sa Diyos, ay kailangang isilang na muli sa Espiritu o maborn again. Atin pong unawain ang pangyayaring ito at kung ano nga ba ang nangyayari kapag ang isang tao ay na-born again. So magsimula tayo sa pagbasa sa John 3:1-8. Ayan, basahin po natin ng sabay-sabay. Basa niyo po? Maliit. Hindi ko napalitan eh. So ako na lang po magbabasa. Sabi rito, kaya lang, hindi kita yung iba. So, gawin mong 30. Hindi yan kasya, Sabi rito, basahin po natin. Ako na lang po. Sabi diyan, John 3:1-8. Kung meron po kayong mga notes, nyo na lang po. I-notes nyo na lang. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Sabi pong ganon. Siguro nahihiya siya kasi yung Pariseo po ay tagapagturo. Tapos ang ginawa niya, nagsadya siya sa Panginoong Yesus gabi pa. Siyempre pagka professor ka, hindi ka magtatanong kung kani-kanino. Dapat ikaw ang tatanungan. Pero siya po, tagapagturo yan sabing ganyan. Sabi niya, Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Anong sagot po ng Panginoong Yesus? Maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So kailangan talaga na ma-born again. Kasi ang Panginoong Yesus mismo nagsasabi, ano susunod? Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na uli? Tanong ni Nicodemo, sinabi ko sa inyo, ani ni Jesus, inulit niya na naman, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian.
Ang pinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. So dalawa, di ba? Dalawa po yung kapanganakang binabanggit. Kapanganakan sa laman at kapanganakan sa espiritu. O, lahat po tayo pinanganak sa laman. Pero hindi po lahat ay naipapanganak pa sa espiritu. Malibang tayo talaga ay nakay Kristo na. So kailangan po na maipanganak na muli talaga. Hindi yung, ay pastor, uma-attend naman ako sa born again. Born again na rin ako. Ay, hindi po ganun ang ibig sabihin ng kapanganakang muli. Hindi ko mo po ang isang tao ay nag-a-attend na sa isang grupo ng mga tinatawag na born again, ay na born again na nga siya. Hindi po. Kasi po yan ay personal na karanasan. Kailangan personal na maranasan ng bawat isa po yun. Kaya sabi po rito, wag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Anong sabi? Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Anong sabi daw ng Panginoong Yesus? Lahat. Ang gusto ng Panginoon, lahat maipanganak na muli. Kaya lang yung iba, ayaw. Kasi siguro yung iba, hindi nila naiintindihan. Kailangan talaga mapakinggan. So sabi sa 8, umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. So ang linaw po, yung mga pahayag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa kapanganakang muli. Kaya kinakailangan po talaga na yung mga tao ay maipanganak na muli. Paano, pastor, kung hindi maipanganak na muli? Ay hindi siya maliligtas. Hindi po kasi kung meron kang relihiyon o yung isang tao ay isang miyembro na ng relihiyon, ligtas na siya. Maliban lang talaga na ang isang tao ay maipanganak na muli. Banglinaw naman po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya atin pong talakayin, ano nga po ba ang nangyayari sa tao kapag ito ay na-born again? Una, ang taong na-born again ay sinilang ng muli sa Espiritu, ng banal na Espiritu. So yung na-born again o yung naipapanganak na muli ay isinisilang sa Espiritu. Ibig sabihin, ipinapanganak siya spiritually. Kaya dapat ang tao, ay maipanganak ng 2 beses. Dahil kung hindi siya maipapanganak ng 2 beses, ay hindi siya maniligtas. Anong ibig niyo sabihin, pastor? Pinanganak tayo saan? Una, sa laman. Pinanganak tayo ng nanay natin. Pinanganak tayo sa pamamagitan ng tubig. Kaya sabi, maliban ang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu. Yun po yun sa laman. Lahat tayo po, mga kapatid, nung tayo nasa tiyan ng nanay natin, tayo po'y nakalutang sa tubig. Yung baby, pagkapanganak, iagis mo sa swimming pool, marunong maglangoy. Kasi po, sanay siya sa tubig. Kakawin na siyang gano'n. Ngayon nyo lang nalaman. Parang hindi kayo nanonood ng Kaya madaling turuan po yung mga bata sa swimming. Kaya lang, hindi lang ginagawa ng marami. Kaya yung iba, hindi marunong lumangoy. Ba't tayo napunta ron, Kaya yung una po, yung una po mga kapatid, kung ano nga po ba yung nangyayari kapag ang isang tao ay na-born again, siya po ay isinisilang na muli sa Espiritu sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi po, alam niyo po, yung Espiritu Santo, di ba, ang Ama,
ang Anak, at yung Espiritu Santo, di ba? Naniniwala tayo doon sa tatlong persona. Pero isang Diyos po yun. Tingnan niyo po ha, ang Ama at ang Anak ay naroon. Pero yung Espiritu Santo, naandito. Yun nga po yung nag-uudyok sa tao, no? Nagkukonvict sa tao pag siya'y nakakapakinig ng mabuting balita. Na magsisi ka na, magbalik loob ka na. Kasi yung Espiritu Santo ang magbo-born again sa tao. Dahil kung wala yung Espiritu Santo, hindi mangyayari po iyon. Dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipapanganak lang muli yung mga tao sa Espiritu. Kaya sabi po diyan, kailangan ma-born again. Sabi sa verse 5, sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tayo ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian. Ang pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya nung minsan may nagtanong sa akin, kasama ko sa trabaho, Perdi, ilang beses ka ba pinanganak? Sabi ko, 2. O paano nangyari yun? Bakit ang tawag sa inyo? Born again, pinanganak na muli. Bakit? Pinanganak ba talagang muli? Ay hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Sabi kong ganon. Iba yung kapanganakang pisikal, katulad natin, pinanganak tayo ng nanay natin. Yun yung unang kapanganakan. Pero yung kapanganakang muli, sabi, muli ha? Ay kapanganakan yun sa Espiritu. Kapanganakang spiritual. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan mong maipanganak na muli. Kailangan nating maipanganak na muli. Dahil kung hindi, tingnan niyo po yung banggit. Tingnan niyo po. Hindi siya paghaharian. Ang linaw po. Malabong pagharian ng Diyos yung hindi pa naboborn again. Pero once na naborn again yung tao, sigurado maghahari na ang Diyos sa kanya. Kaya yung hindi pa naborn again, merong ibang naghahari doon. Opo. Dito may 2 naghahari eh. Sino yung una? Diba? Ang Panginoon. Kaya kita nyo, yung mga turo ng Panginoon, unahin ninyo ang kanyang kaharian. Kaya kung pinag-aharian na tayo ng Panginoon, anong gagawin natin? Unahin natin siya. Diba? Kaya lang, pagka hindi ka pinag-aharian ng Panginoon, anong inuuna ng marami? Ay, ibang kaharian. Masakit mong pakinggan, ano po? Kahit ano pang pinanggalingan o denominasyong reliyon ng isang tao, kailangan siyang maisilang na muli ng banal na Espiritu upang maibalik sa Diyos at maligtas. Kasi ang paraan lamang po para makabalik yung tao sa Diyos ay maborn again. Maipanganak na muli. Tingnan niyo po ha. Sabi, walang sino mang makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban na ito ay maborn again. Ano po ba ang ibig sabihin nito at bakit siya kailangan? Atin pong lilinawin, ano po? Ito po yung kalagayan ng tao bago maborn again. Ito po, tayo po. Ito yung kalagayan natin noon, nung bago tayo maborn again. Tingnan niyo po ha, sabi diyan, sa verse 1 ng Ephesians 2:1-3. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. So sulat po yan ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang taga-Epeso. Sa sulat niya, sabi niya, nung una mga patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan at pagsuway. Nung una yun, nung hindi pa sila naboborn again. Hindi pa sila ipinanganak sa Espiritu. Kaya sabi niya, anong ginagawa nila noon? Sinunod ninyo, kahit tayo, nung di pa tayo naborn again, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari. O kita nyo? Meron talagang naghahari na iba sa mga taong hindi pa naborn again. Ang linaw po ng salita ng Diyos,
Sabi niya, ang Espiritong nagari sa mga taong suwail. Dati pa yon, di ba? Yun po yung sabi ni Pablo. Tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuutan ng Diyos. Nung yun hindi pa sila na born again. Kabilang sila, kahit tayo, kabilang tayo. Saan? Sa mga kinapuutan ng Diyos. Ganyan po yung kalagayan dati nung hindi pa sila na ipanganak na muli. Ano pa po mga kapatid, sa likas na kalagayan, ang bawat taong nilipi ni Adan ay patay o hiwalay sa Diyos. Sa likas na kalagayan, tayo patay spiritually. Hiwalay tayo sa Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon. Dahil sa minanang sinful nature. Nahiwalay tayo sa Diyos. Yung ano ba sa Tagalog yung sinful nature? Yung makasalanang likas. O yung likas na makasalanan. Ang tao po, basta't pinanganak, basta't siya pinanganak, siguradong gagawa siya ng kasalanan. Kasi yun po yung namana natin. Hindi yung kasalanan ni Adan ang namana natin. Kundi yung likas o kalikasang makasalanan. Kasi kung namana natin yung kasalanan ni Adan, dapat kumain din tayo ng bunga ng puno na nakakalam na mabutit masama. Ang namana natin ay yung kalikasang makasalanan. Kaya yung lahat ng tao, pagka pinanganak, sa pisikal sa laman, lalaki siya. Gumagawa siya ng kasalanan. At alipin siya ng kasalanan. Ngayon, paano yun lalaya? Sa pagkakaalipin, kailangang maborn again. Amen? Amen? Yes. Kailangan maborn again. Kaya sinasabi ng Panginoong Hesus, kailangan mong maipanganak na muli. Kasi kung hindi, mananatili ka. Saan? Sa kalikasang makasalanan. Ano po yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Aalipinin kang patuloy ng kasalanan. Sabi po dyan, ito ay kalagayang hindi kayang lunasan o lutasin ng tao. Kailangan niya ang tagatupos. Kung maililigtas siya sa kalagayang ito, kailangan siyang isilang na muli. Yan po yung panglinaw mga kapatid. Tingnan niyo po Ano pa po? Kalagayan ng tao bago ma-born again. Tingnan niyo po. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y pinanganak ng mga hintil at di tuli. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Kasi yun po yung, di ba, nung nakipagtipa ng Diyos kay Abraham, na siya yung kikilalanin. Ng Diyos na kaibigan, na siya yung pinili, hinirang ng Panginoon, nakipagtipan siya. At yung panlabas na tipa na kanilang ginawa ay yung natural na yung literal na tuli. Na yung mga lalaki ay tinutuli. Kaya yung feeling ng mga Hudyo, sila'y mga lahi ni Abraham kasi sila'y tuli. Pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Kaya minsan, mababasa natin sa Biblia, sasabihin nila, mga lahi kami ni Abraham, mga anak kami ng Diyos. Sasabihin naman ng Panginoong Hesus, mga anak kayo ng dyablo. Mababasa niyo po yun sa John 8. Sapagkat kung kayo'y mga lahi ni Abraham, gagawin ninyo kung anong ginawa ni Abraham. Nung panahong iyon, sabi,
Tingnan niyo po. Hiwalay kayo kay Kristo. Di ba? Kaya nung magkasala ang tao, nahiwalay yung tao sa Diyos. Sabi niya, nung panong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel. At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Pero ngayon, di ba, saklaw na tayo ng tipan ng mga pangako ng Diyos. Yun yung tipan niya kay Abraham. Kaya nga po yung mga naboborn again, na ipapanganak na muli, na isisilang sa Espiritu, ano po, ay nagiging lahi talaga ni Abraham. Pero hindi ko mo ipinanganak sila sa laman, na lahi ni Abraham talaga, mga Hudyo sila, ay lahi na talaga nila, o lahi nga talaga sila ni Abraham. Hindi po gano'n ang pagkilala ng Diyos sa lahi ni Abraham. Kaya ikaw, ay pinanganak na hintil, or pagano ka, tayo, tapos sila ay lahing mga Hudyo, nanggaling talaga sila kay Abraham. Hindi ibig sabihin, talagang lahi na sila ni Abraham. Kay hintil ka or ang lahi mo ay Israelites, basta't ikaw tumanggap kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, nagbalik loob tayo sa ating Panginoon Jesucristo, ibinibilang tayo sa lahi ni Abraham. Kasi ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya. At lahat ng tipan ng Diyos kay Abraham, praise the Lord, ay makakamtan natin. Kasi lahi na rin tayo ni Abraham. Kaya sabi diyan, sa mga pangako na Diyos, noong nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, di ba? Ibig sabihin, na sila, nanampalataya na. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? Ang sarap, di ba? Ang layo natin dati sa Diyos. Tapos kahit anong gawin ng tao, hindi nila maabot ang Diyos. Kasi ang layo-layo eh. Kaya ang Diyos nagkatawang tao. Nilapitan niya yung tao. At inilapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun katindi yung ginawa po ng Diyos. Ano pa po? Kaya kailangang ma-born again. Ayan po, naka-highlights. Paulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian. Ilang beses na laging binabanggit na ang tanging paghaharian lang ng Diyos ay yung tunay na born again. Yung tunay na born again. Yun yung tunay na ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang linaw po, kaya, yung susunod? Ano yung maliwanag sa salaysay? 2 ulit na pinapanganak ang santunay na Kristiyano. Una, siya ay pinanganak sa physical o laman. Pangalawa, siya ay pinanganak na muli o pinanganak sa Espiritu sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang sino mang hindi pa na ipanganak na muli ng banal na Espiritu ay hindi pa na born again. Siya ay nananatili sa likas na kalagayang makasalanan at patay sa Diyos katulad ng lahat ng mga anak ni Adan. Ang kapanganakang muli ay mahiwagang katulad ng ihip ng hangin na naririnig at nararamdaman, ngunit hindi naman nakikita. Kaya yung iba nagtataka sa atin, bakit ang tawag sa inyo? Born again. Diba? Diba ganun minsan yung iba, Anong ibig sabihin ba niyan? Bakit kayo tinatawag na born again? Ito na nga, pinapaliwanag na nga ng Panginoong Yesus. At paano pa po yun nangyayari? Tingnan niyo po ha. Susunod, ano nga po ba nangyayari sa tao kapag ito ay na-born again? Ay, nawala. Mga kapatid, sorry. Sabi diyan,
Pangalawa, ang taong na born again ay nagpailalim na sa paghahari ng Diyos. So pagka tayo po ay born again, mga kapatid, na ipapanganak na muli, tayo po ay nagpapailalim na sa paghahari ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, maliban na ang tayo panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Pero pagka naipanganak na muli, yung isang tao ay mapaghaharian na po ng Diyos yun. Kapag ang tao ay nagpasyang manampalataya sa Panginoong Yesus, magsisi sa kanyang mga kasalanan at magpabautismo, siya ay naboborn again. Kalakip nito ang pasyang magpailalim sa paghahari ng Panginoong Yesus sa buhay, sa kanyang gagawing pagsunod sa Panginoon at sa kanyang mga iniutos. Ito ay nababago at nagbabago tungo sa wangis at isipan ng Panginoong Yesus. Kaya pagka totoong na born again tayo, ay hindi pwede na hindi tayo napapasakop sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi tayo napapasakop sa salita niya. Hindi pwedeng hindi tayo sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. Tandaan natin ang turo po ng mga apostol, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, kaya humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. So, tuturuan tayong ano? O ngayon, kung nagpapahari tayo, anong gagawin natin? Susunod tayo. Ano? Mga kapatid. Kaya sabi diyan, ang mga napaghaharian ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Malabong pagharian ng Diyos yung hindi pa nabuborn again. Kaya marami pong tao, di ba, na nabubuhay lang sa kanyang sarili. Sa malamang na malamang, ang nag-ahari sa kanya ay yung kanya pa ring sarili. Hindi ang Diyos. Hindi ang Panginoon. Kaya mga kapatid siguruhin natin na tayo nga po ay ano na? Born again. Lahat ba tayo born again na rito? Alang yung iba nag-aalangan, ano? Di ba? Pero sa totoo lang, yung totoong mga na-born again, nagsisi yun. Nagbalik loob yun, sa ating Panginoong Hesukristo. So bakit napaghaharian ng taong na born again? Dahil ito ay sumampalataya na sa Panginoong Jesus. Sabi diyan, kung paanong tinaas ni Moises ang tansong ahas, sabi sa John 3:14-18, doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatuan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Banglinaw po, Kailangan pag nagbabasa tayo ng Biblia, malinaw din sa ating isip. Sabi diyan, sinugo ng Diyos ang kanya anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Sa 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Pero sa susunod, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi ito yung yung pananampalatayang yung sasabihin mo lang na, ay pastor, nananampalataya naman ako sa Panginoong Hesus. Yung ganon, ay hindi po. Pag binabanggit sa Biblia yung pananampalataya, ito yung mga tao talagang nagbalik loob, nagsisi,
at nagpasyang makipag-isa na sa Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, siyempre dapat nahahayag yan sa ating buhay. Nakikita po iyan. Ano po? Ano pa po? Bakit napag-aharian ng taong na born again? Dahil ito ay nagsisi na at tumalikod sa kasalanan. Ang katotohanan ng pagsisisi, tandaan po natin, ay nakikita sa gawa at pamumuhay ng nagsisi. Kaya sabi po dito ng salita ng Diyos, sabi diyan, yung mga napag-aharian ay yung nagsisi. Matthew 3:7-8. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Kita niyo po, Panginoong Yesus, nung siya'y nangangaral ng mabuting balita. Pinapahayag niya na yung paghahari ng Panginoon. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo. Kita niyo po, yung Pariseo. Di ba? Yung Pariseo, yun yung nagtanong sa Panginoong Yesus, paano pong maipapanganak na mulang isang tao? Mga Pariseo din to. Mga Pariseo. At mga Saduseo, upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila. Lahi ng mga ulupong, ang sakit, di ba? Ano po yung ulupong? Ahas, di ba? Mga lahi kayo ng mga kobra, sabi ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, akala nyo ba'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Tingnan nyo po. Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisina. Kita nyo? Gusto nila maligtas. Akala nila pagka nagpabautismo sila, maliligtas na sila. Pero ayaw nilang magbago. Hindi pwede yun, mga kapatid. Hindi pwedeng gusto nating maligtas. Tapos nanampalataya tayo sa Panginoon. Nasabi natin. Tapos ayaw natin magbago. Pero gusto lang natin maligtas. Ay, hindi po pwede yun sa pamumuhay Kristiyano. Sa pamumuhay bilang mananampalataya, hindi pwedeng magkasama yung dalawang yun. Hindi pwede. Kaya nga sa pag-ibig, di ba? Sa Diyos tsaka sa kayamanan, pinagbabase ng Panginoon yun. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Laging ganun po ang paliwanag ng Panginoong Yesus. Pag-uusapan yung pag-ibig, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya yung mananampalataya, merong isa lang siya. Anong tawag doon? Side. Hindi yung side by side. Both side. Yung ganon. Yung kanan mo na kay Lord, yung kaliwa na kay Satanas. Hindi pwede yung ganon, mga kapatid. Kaya sabi po ng Panginoong Yesus, mga lahi kayo ng ulupong, kalaban niya makatatakas kayo sa parusa ng Diyos. Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagsisina. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. Dahil sa sinasabi ninyong, ama nyo si Abraham. Ang kausap niya, mga Hudyo Kita nyo, ginagamit nila si Abraham. Anak kami ni Abraham. Kaya mga anak din kami ng Diyos. Kita nyo na? Nabanggit din. Sinabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito'y makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Biruin mo yun. Gagawin kang panggatong. Ayun palang hindi mga nagbubunga, panggatong lang ang labas.
Ayun po yung sabi. Kaya kailangan po talaga na ipakita natin na tayo nga ay tunay na nakipag-isa na, nanampalataya na, at ang tunay na bunga nun ay yung nagsisi tayo at nabago yung ating mga buhay. Amen? Nagbago na mga buhay talaga tayo. Ano? Nabago na po ba tayo? Yan, patunayan po natin yan, ha? Kaya sinasabi ni Apostol Pablo na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya yung kanta na, I am new creation, I am brand new man, all things are passed away, I am born again. Amen? More than a conqueror, that's who I am. I am new creation. I am brand new man. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po ako singer, ha? Bago na tayong nilalang, mga kapatid, nung tayo nakipag-isa kay Kristo. Kaya dapat nakikita talaga yung bagong ikaw. Hindi yung bagong dati. Pwede bang dati ka tas bago? Ay, hindi pwedeng pagsamahin yon. Yung bago, wala na yung dati. Pero yung bagong dati, ay, walang mangyayari pagka ganun. Pinagsasama lang natin. Ay, second hand. Oh. Ayaw ni Lord nun. Gusto niya yung bago. Talaga tayo. Brand new. Amen? Pray mo yan, mga kapatid. Ano? Ang sarap pakinggan. Brand new man. Ano? Ano pa po? Ayan. Malapit na tayo. So, sabi diyan, ano po, yung nangyayari sa tao kapag ito ay na-born again, 'di ba? Pinapanganak siya sa espiritu. 'Di ba? Sabi pong ganun. Tapos, yung susunod, pinaghaharian na siya. Ano ng Diyos? Kaya mga kapatid, ibang-iba talaga pagka na-born again na tayo. Kaya yung mga na-born again, talagang humihiwalay na sa yan? Sa kasalanan. Humihiwalay na sa mundo. Hindi na tayo tumutulad sa kanila. Kaya maiiba talaga tayo. Naalala ko na naman, nung dumalaw po ako doon sa tiyo kong namatay na nagsabi sa akin na na sabi sa Hanpe, ibang-iba talaga ikaw, tsaka yung pamilya mo, sa lahat ng mga pamilya natin na espiritu. Tapos, nung namatay na nga yun, yung anak niya naman nagsabi. Sabi niya, Tito, talagang kayo, ibang-iba kayo, no? Kasi yung mga anak nyo, ibang-iba doon sa mga anak namin. Ganon sila, ibang-iba doon sa mga anak ng mga tito natin, mga ganon. Naiiba talaga kayo. Sabing ganon, nila. Tingnan niyo po yung kaibahan. Tingnan niyo po yung nakikita ng mga. Maaring hindi yon natin napapansin. Pero napapansin po nila yon. Kaya kahit hindi ka nagsasalita tungkol kay Kristo, yung buhay mo nagsasalita at nangangaral sa kanila. Pero pagka ang buhay natin, wala nagbago. Hindi talaga sila maniniwala. Hindi sila maniniwala sa atin. Kaya minsan sabi niya alam niyo, Tito, gustong-gusto kong sumama sa inyo. Gusto kong makapunta dyan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Kasi gusto ko yung mga anak ko na maiba rin. Ganun ang sinasabi niya. Paano nangyari yun? Kailangan po ituro po talaga natin yun. Sa simula't simula. Kailangan po talaga na makita yun sa buhay natin.
Naku, maniwala po kayo mga kapatid. Walang ibang paraan yung mga anak natin. Yung mga anak natin, para po talaga yan maging masunurin sa Diyos. Dapat tayo una. Tayo yung sumusunod. Di ba? Tapos, siyempre, ang gagawin natin, habang maliliit pa yan, ay akayin po natin. Dalhin po natin sila sa church habang maliliit pa. Habang lumalaki sila ngayon, di ba? Nakakarinig sila, ito natutunan nila, nasasanay sila, ito yung buhay nila, ito yung kanilang paligid, di ba? Habang lumalaki sila. Kaya siguradong mamanahin nila yung pagkatakot, pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po itinuturo yun, hindi sa salita lang. Kailangan po yun ay ipinapamuhay. Tapos talagang huhubugin natin sila sa church. Kaya mapapalad po yung mga anak na talagang nahubog sa loob ng iglesia. Talagang nababago. No? Talagang naglilingkod at sumusunod sila sa Panginoon. Yun yung kaibahan, mga kapatid. Kaya kinakailangan totoo tayong naipanganak na muli. Huwag po tayo makontento na lang, yung ma-attend lang tayo, gano'n. Tumadalo lang tayo, nakikinig lang tayo, papalakpak tayo, tatalon, sisigaw. Diba? Kailangang namumuhay talaga tayo. Amen? Ayan. And last, ano nga po ba yung nangyayari sa tao? Kapag ito ay na-born again, ang taong na-born again ay lumalapit sa liwanag na dala ng Panginoong Jesus. Kapag ang tao ay na-born again, siya ay lumilipat mula sa madilim na pamumuhay tungo sa ilaw. Doon po tayo lumilipat. Sa liwanag na dala ng Panginoong Jesus, ito ang bagong buhay, kailangan matutunan at mailapat sa sarili. Ay po ginagawa po yan eh. Hindi yan basta't parang nagsisimba lang tayo, sabi. Nang sino mang naipanganak na muli, hindi maaring mamuhay ng sabay ang isang tao sa dilim at sa liwanag. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Dadating ang araw, malalantad din po yun. Maaring ba, tinatago po natin. Pero yun po, ay lalabas at lalabas. Tandaan po natin na sabi ng Panginoon, walang lihim na at walang natatago na hindi malalantad. Opo. Kaya pagka tayo po, may mga nililihim. May nililihim tayo. Ay mga kapatid, lalo na pagka yung lihim natin madilim. Lalabas at lalabas po yun. Ano po? Dahil sinabi po ng salita ng Diyos yun. Pero kung tayo po talaga, ay naipanganak na muli, hindi po dapat ginagawa natin yun. Namumuhay tayo, sa isang side lang. At yun yung liwanag. Hindi pwedeng both side. Hindi pwedeng side by side. Hindi rin pwedeng insecticide. Sabi dyan, lumalapit sa liwanag. Sabi po ng salita ng Diyos, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga taong dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang gawain ay masama. Kita niyo po? Pagka masama ang ginagawa mo, nasaan side yun? Madilim. Kinasusok naman ng gumagawa ng masama ang ilaw. Sabi pong ganon. Hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag
ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Kaya pag tayo sumusunod sa Diyos, mga kapatid, di ba? Tayo po ay nasa side ng liwanag. Ngayon, pagka halimbawa, sumusunod tayo sa Diyos, tapos namumuhay din tayo sa liwanag. Anong kayo? Sumusunod ba tayo sa Diyos nun? Kapag tayo po ay sinasabi nasa liwanag tayo, tapos namumuhay din tayo sa dilim, tanongin ko po kayo, sumusunod ba tayo sa Diyos nun? Hindi. Hindi. Anong gagawin mo ngayon? Abay, pagsisihan mo yun. At syempre, gaya ng binanggit na at nabasa natin, kailangang ipakita sa pamumuhay. Bilang mga taong naipanganak na muli. Ano pa po? Nasa liwanag at nagbibigay ng liwanag. Yan, syempre, pagka namumuhay ka sa liwanag, magiging ano ka? Liwanag. Kaya nga ang tawag nga sa atin ilaw ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagtutol at pagtatalo upang kayo maging mga ulirang, mga anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Yan, Alam, meron pong bituing walang ningning. Ano po? Pero dito, ang sabi po ng Biblia, matutulad tayo sa bituing nagniningning sa kalangitan. Ang sarap nun, Kaya yung mga mananampalataya talaga nabubuhay at sumusunod sa Panginoon. Napapansin ng maraming tao talaga yun. Talagang parang bituin. Yung ganun, Sarap pakinggan, Para kang talagang yung nakaka-bless ka. Pag nakikita kita, ibang-iba yung nararamdaman ko. Kaya lang, pagkalimbawa, may nakikita tayong kumare natin, pag nakikita ko tong kumpare mo ito, sumasama ang araw ko, didilim ang paningin ko Diba yung pagka ganun, paano ka magiging ilaw pagka ganun? Kumukulo, dugo ko pag nakikita ko to Diba? Pero sasabihin mo, Kristiyano ka. Sabihin mo, mananampalataya ka. Tapos pag nakita ka ng kapitbahay mo, iniiwasan ka. Yun pala, may utang ka. May utang siya. Sabi mong ganun. Habang binabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, ay maipagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa inyo. Oo nga naman, Pero mo, halimbawa, tayo pong lahat, naando na, lahat tayo, Ang sarap, may pagmamalaki ko kayo. Lord, eto po yung mga pinastoran ko, Kasama ko, sasabihin ni Lord, praise the Lord. Sabihin, siya na pala yan, So, sasabihin ng Panginoon, mabuti at tapat na alipin. Di ba? Sasabihin niya sa mga anghel, palakpakan po natin yan, si Perdi. Tapos kayo naman, ganun din, Mabuti na lang, sabi ni Lord, sumunod kayo kay Pastor Perdi niyo. Kaya magkakasama kayo ngayon. Amen? Masarap po pagka ganun. Pero binabanggit ni Pablo yun. Hindi totoo po yun. Ba't sasabi niya, maipagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Kanina niya ipagmamalaki yun? Di ba sa harapan ng Panginoon? Ang sarap po nun kung ganun po lahat tayo, naglilingkod, sumusunod, nabubuhay tayo sa ating Panginoon. Kasi yun naman talaga yung layunin ng buhay Yung mamuhay tayo para sa Kanya. Yun po talaga yung layunin ng buhay. Dahil yun yung layunin ng Diyos nung tayo ay likhain. Yung makapagbigay tayo ng karangalan sa Panginoon. At yun yung pilit na ginagawa ng Panginoon sa atin. Yung ibalik niya tayo doon sa tunay na layunin niya sa ating mga buhay.
Kaya ang isang paraan lang yun para mangyari, maborn again po yung tao. Manumbalik yung tao. Manampalataya yung tao. Makipag-isa yung tao sa ating Panginoon Kristo. At kapag siya ay namumuhay na dito sa lupa ng ayon sa kanyang layunin at kalooban, siyempre magaganap at mangyayari po yung pong kalooban niya sa buhay po natin. Amen? Kaya sabi po dyan, yung last, sa 1 Peter 1:20-25, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. O basahin po natin, kitang-kita na po natin to. Verse 23, 1-3. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Na-born again ba itong mga to? Mga kapatid? Na-born again po ba tayo? Sabi ni Pedro sa kanyang sinulat, di ba? Sapagkat muli kayong isinilang. Hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan. Di ba yung physical? Sabi, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Kaya tayo na born again. Dahil sa mabuting balita na ating tinanggap. Kaya sabi niya, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang salitang ito, ang magandang balitang pinangaral namin sa inyo. Yan po yung tinanggap natin. Kaya tayo na born again. Sino yun? Si Jesus Christ po yun. Yung mabuting balita. Ano po? Ating sinampalatayanan at tinanggap, mga kapatid. So ano po ba ang nangyayari sa tao kapag ito ay na-born again? Una, ang tao ay na-born again ay sinilang na muli sa Espiritu ng banal na Espiritu. Pangalawa, ang taong na-born again ay nagpailalim na sa pag-aari ng Diyos. At pangatlo, ang taong na-born again ay lumapit sa liwanag na dala ng Panginoong Jesus. So katulad ni Nicodemo, yung nagtanong sa Panginoong Jesus sa salaysay, kailangang ma-born again bawat tao upang ito ay mailigtas at makapasok sa karya ng Diyos. Ito ay kailangan ng lahat, kahit ano pang reliyon o kalagayan kaya sa buhay. Kapag ang tao ay na-born again, ito ay nagpapasakop at sumusunod sa Panginoong Yesus bilang kanyang hari Panginoon. Ito ang nagpapabago sa kanya. Magtutulad sa kanya sa wangis ng Panginoong Yesus. Atin pong suriin ang matapat kung tayo nga ay naipanganak na muli. Nabuhay na sa Espiritu at ngayon ay muli nang nabubuhay para sa Diyos. Kung hindi pa tayo lubos na nagsisisi, tayo ay lumapit sa Diyos, magsisi sa kasalanan, makipag-isa sa Panginoong Yesus. Wala pong ibang daan tungo sa kaligtasan maliban sa Kanya. At sa atin namang nagsasabing na born again na, ating pagsikapan ang ating bagong buhay sa Panginoon at sumunod sa Kanyang kalooban, lumapit tayo sa liwanag at maging liwanag sa mga hindi pa kumikilala sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.